Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Lord, maraming salamat po, Ama, sa pagmamahal mo sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Salamat sa napakagandang panahon, Panginoon. Pagpalain mo rin bawat sa narito, Panginoon. Dalangin ko, bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong mga salita sa umaga ito. Takulog bilang yung kutuloy sa salita, Panginoon. Bigyan mo ko, Panginoon, ng katalinuhan na hindi maibahagi ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa umaga ito, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, aming po pinasasalamat at minitin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak, Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Talagang tayo po ay kanyang iniingatan. Tayo po ay nandun pa sa last day na ngayon, yung ating Foursquare Declaration of Faith. Yung nakaraan tayo ay natapos doon sa Philippos 4 verse 5, yung ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi nga yung pastora, kahit sa pagkain, kahit sa pag-inom, kahit sa mga bagay na ginagawa mo dapat, kahit kumakain kayo, pwede mong i-share ang salita ng Panginoon. Habang kayo nagkakapi-kapi, pwede mong i-share ang salita ng Panginoon. Pwede sa mga lahat, kahit naglalakad kayo, pwede mong i-share ang salita ng Panginoon. Pamagat po niya ay Foursquare Declaration of Faith. Sabi ko nga, mayroon akong may isang kwento na doon ako mag-umpisa. Sabi ng may isang pastor at mayroon siyang member, pero matagal nang hindi umaattend sa church. Pinasyalan niya yung member niya. Ang tao po niya, pinatuloy siya, pero hindi umiimik. Hindi nagsasalita yung member niya. Ginawa ng pastor, ay sa lugar nila malamig, may apoy doon sa gitna nila. Umupo lang sila, di kabila. Hindi naman umiimik yung pinuntahan niya. Hindi rin siya umiimik, nagtitinginan lang silang dalawa. Siguro may nagsawa na rin sa katitingin pareho, nagpaalam yung pastor. Niya, alis na siya. Binuksan yung para umalis yung pastor. Pero bago siya umalis, kumuha siya ng isang baga at inihiwalay niya doon sa karamihan. Umalis na siya. After nun, pag-alis niya, pagdating ng linggo, andun na yung member sa mimbanan. Sabi niya, Pastor, salamat po. Naunawaan ko yung pagkakapalawak mo sa akin. Sabi niya, nakita ko na, kasi nakita niya yung baga nung ihiwalay sa karamihan na matay. Sabi niya, nakita ko na pag ako ay mahiwalay, ay maaari akong mawalan ng apoy at mamatay. Ang nasisila po ng kaaway, yung mga nahihiwalay sa grupo, sa mga tupa. Kahit sa Facebook, makikita niyo yung mga lions, panakita kahit na yung malaking tamara, kasi malaking pag marami sila, hindi sila makatake. Pero pag may nahiwalay na isa, yun ang tinatarget nila at nakakain nila kahit anong laki. Sa atin po, pag tayo ay nahihiwalay sa grupo, sa kumbaga, yung ating pong, yung ating pastor, pag tayo napalayo sa kanya, maaaring hindi kanya maprotektahan dahil hindi ka maabot ng kanyang tungkol para ikaw ay hilain, para ikaw ay iligtas. So sa ating pong pagpapatuloy sa ating Declaration of Faith, sabi po sa Marcos chapter 16 verse 17 to 18, sabi po dyan, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng mga ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. So tayo po ay mayroon daw kapangyarihan pag tayo nananampalataya sa Panginoon. Ibinibigay ng Panginoon. So sa atin pong, dapat ito ay nararamdaman natin. Kasi ito yung ating Declaration of Faith, sinasabi ng Panginoon, pag dito po tayo nananahan sa salita ng Panginoon, ito po ay ating mararamdaman. Mararanasan natin yung sinasabi ng Panginoon na pwede tayong magkaroon ng kapangyarihan at pwede tayong manalangin
Kaya kapag nahiwalay ka, maaaring mawawala ka ng kapangyarihan. Pero pag nasa Panginoon ka, mayroong pagkapangyarihan, at sabi niya, pag ikaw ay manalangin, piling gumaling yung iyong ipapanalangin. Amen. May mga kapangyarihan po ang Panginoon. Sabi nga, ang salita po ng Panginoon, alam niyo ang devil, naniniwala sa salita ng Diyos. Wala siyang question pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya pag alam mo ang salita ng Panginoon, hindi sila makaka-atake sa iyo. Lalayo sila sa iyo. Kasi naunawaan nila yan. Pag nagsalita ka sa sabi ng Panginoon, lahat ay nasusulat. Diba? Sabi nung tinukso siya ng ahas, sabi ng Panginoon, nasusulat din naman. Ang Panginoong Diyos mo lang ang iyong dapat sambahin. At alam niya yun, kaya umalis siya. Pag alam natin ang salita ng Panginoon, alam natin itong gamitin, pag binanggit mo ito, lalayo sila sa iyo. Hindi ka nila kayang lapitan, hindi ka nila kayang gambalain kasi alam mo ang salita ng Diyos kasi yan ay alam din nila. Kaya ito yung pag ginamit mo ito, hindi ka nila maatake. Mayroon kang kapangyarihan, sinasabi sa ating binasa, na magagamit mo para sa iyo at sa mga taong malapit sa iyo. Mayroon ka pong kapangyarihan galing sa Ama na pili mong magamit para may pagtanggol yung mga taong malapit sa iyo at mga taong naniniwala sa Panginoon. Kaya sa ating pong mga ginagawa sa ating paglilingkod sa Panginoon, mayroon po tayong kapangyarihan. Pag alam natin ang salita ng Panginoon, pag in Jesus name, pag in Jesus name, makapangyarihang pangalan ang ating binabanggit. Hindi po ito basta-basta. Hindi ko malimut-limutan yung testimony ng isang satanisip. Pagpunta niya sa kanilang area, sabi niya, Panginoon, bakit nangangaral kami pag binabanggit yung pangalan Jesus, natutumba kami at bumabaliktad. Nung banggitin niya yung Jesus, lahat sila ay tumilapon. At ang sabi ng leader nila, huwag na huwag mong mababanggit ang pangalan yan. Kasi siya ay na-convert, naging Kristiyano. Yung kapangyarihan po ng Panginoon, yung kanyang pangalan lang, napakalaki po ng kapangyarihan at napakalaki ng nagagawa nito sa buhay natin. Amen. Nababago tayo, ayos ang buhay natin. Sabi ko nga, yung pananalangin, hindi lang ito biyaya, hindi lang ito pera, hindi lang ito mga bagay na kailangan mo, kundi mismong ikaw, binabago nito. Mayroon pong kapangyarihan ang salita ng Panginoon sa mga anak niya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At sabi po sa James chapter 5 verse 14 to 16, chapter 14 to 16, sabi niya, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang gumagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa ating pong pagiging magkakapatid, dapat po tayo ay nagkakaisa, nagkakaroon tayo ng, yung walang lihiman. Yung mga bagay po, kung minsan kasi, nagkakaroon tayo ng karamdaman pala dahil sa mga bagay na ating itinatago, yung ating mga dinadala, na kung minsan, yung nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng karamdaman ng mga tao. Ang tawag dito, yung stress, malaking binibigay niya na kahinaan sa ating katawan. Maraming karamdaman dala yan. Kaya nga, pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, mararanasan mo yung mga bagay. Pero pag alam mo ang salita ng Panginoon, pinamumuhay mo ito, sabi ko nga, sa lahat ng pagkakataon, dapat ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Kasi sa ating pong declaration of faith, sa marami na akong nabasa na declaration of faith, ang declaration of faith ng Foursquare, hindi po natin, yung iba yung declaration of faith ng Foursquare, talagang naka-attach lahat sa Bible. Biblical based talaga sila lahat. Diyan lahat mo makikita. Tayo po, based tayo dito po sa salita ng Panginoon. Sabi ko nga, ito yung dapat nating blueprint, ito yung ito yung pattern natin talaga ito yung isang truth na dapat nating sinusundan. Ang salita ng Panginoon. Tayo po yung dyan nakabase. Pag ito po yung ating alam, hindi po talaga tayo maliligaw. Amen.
Kaya pala may mga forest care tumanda na sa forest care, hindi mo kayang hilahin kahit saan. Hindi mo kayang atake. Kasi pag naintindihan mo ang salita ng Panginoon, kasi ito yung makakapagligtas sa atin. Ang katuruan kasi, biblical plus, sa Biblia plus may book na iba. Medyo sa aking pangunawa, hindi po yun, kumbaga, parang meron siyang hindi tamang ginagawa. Mga merong mali doon. Kasi ang tinuro ng Panginoon ito lang itong Biblia lang ang dapat sundin. Pero Biblia may plus pa, Biblia may plus. May mga pasugo, ano-ano mga doon babasahin. Sa atin po, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat alam natin kung saan tayo nakapundasyon. Sabi nga ng Panginoon, dapat tayo ay sa bato. At ang sabi po sa Matthew 24 verse 36 at 42 at 44, sabi yan, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay wala nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man o ang ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. At lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ipinapahiwatig na salita ng Panginoon na dapat tayo maging matapat, maging malinis, maging magtotoo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi anytime, pwedeng dumating ang Diyos. Anytime, pwede siyang dumating sa buhay mo. Eh paano kung dumating siya na ikaw ay naglalamig? Ano ang mangyayari sa iyo? Masasayang yung napakahabang panahon na pinaglingkod mo, tapos isang araw ng lamig ka dahil nawalay ka sa kawan. Subukan nyo pag kayo'y magsaing dun sa yung may mga panggatong, ihiwalay nyo yung isa, maya-maya wala ng apoy. Nangihina at nawawala ng apoy. So sa atin po, dapat po ito maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Na talaga pong, kaya lagi kayong maging handa. Dapat maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. Dapat lagi tayong handa. Kaya nga itinuturo ko dito, hindi lang yung, kaya sabi ko, hindi ko ituturo yung gusto niyo. Ang ituturo ko yung kailangan niyo. Pag-araw ng linggo, di ba? Kumbaga, pag-araw ng linggo, para tayo kumain ng marami ng salita ng Panginoon. Para tayo pumunta ng piyestahan, dami mong kinain. Pero hindi yun sasapat. Kailangan kumain ka ulit pag uwi mo sa bahay mo. Di ba tayo bilang tao, kahit hindi ka sabihan kumain, pag nakaramdam ka ng gutom, kumakain ka. Kaya po tinuturo namin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon kasi hindi sapat na linggo lang. Dapat sa oras ng pagkain ng banal na Espiritu, dapat kumakain yung banal na Espiritu para manatili itong malakas. Kaya gusto namin mapaunawa sa inyo ito kasi hindi lahat ng oras kasama nyo kami. Hindi lahat ng oras magkakasama tayo, magkakalapit tayo. Nagugutom na kayo, hindi nyo alam. Tayo po, ang ating Espiritu, nagugutom po yan. Kaya kailangan, sa tamang oras, dapat kumakain siya ng salita ng Panginoon. Dahil ito yung nagpapalakas. Pag nanghihina po ang ating Espiritu, humihina po ang ating katawan. Malaki po ang binabagsak ng ating katawan pag nanghihina ang ating Espiritu. Humihina ang ating katawan. Kaya po, dapat ito yung pinakakain din natin. Alam natin, pag mayroong mga gumugulo na sa isipan mo, parang nagdadalawang isip ka na pumunta sa mga gawain, sa mga activity, yan po ay nagugutom. Nagugutom ang iyong banal na Espiritu. Kailangan mo siyang pakainin para siya ay lumakas, manatiling malakas. Dapat po sa ating pong physical na katawan, 3 times a day. May snack pa yan. Diba? Sa ating, ay kung kakain lang tayo ng linggo, hindi po sasapat yun for 1 week. Manghihina po ang ating banal na ang Espiritu na nasa atin. At pag mahina yung Espiritu na nasa atin, hindi siya makakakunik sa Ama. Kasi nga sabi ko, nakakaturuan na yung Espiritu ang kumukunik sa Ama para sa atin. Hindi na tayo nakakapagsalita ng mga bagay pananalangin, siya ang nagpapatuloy para tayo makakunik sa Ama, para tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay, maging maayos ang iyong kaisipan at ang iyong katawan.
Kaya sabi po sa 1 Thessalonica 4 verse 16 to 17, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Alam po niyo yung mga nauna sa atin, mas uunahin pa sila ng Diyos. Pero, ang sarap ng buhay kung sa mundong ito, nagamit natin yung buhay na ito na binigay ng Panginoon sa ikaluluwa natin niya. Kasi pagdating ng Panginoon, makakasama tayo niya. Hindi tayo mawawalay sa Diyos. Kaya masabi ko, ang naglilingkod sa Panginoon, mayroon pong kasiguraduhan. Mayroon tayong kasiguraduhan sa pangako ng Panginoon, sa pangako ng Ama sa atin. Pag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat panghinaan. Dapat daladala natin ang kanyang salita at alam natin ang halaga nito para sa ating mga buhay. Ang sabi po sa Hebreo 10 verse 24-25, ang sabi niya, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Dapat po tayo nagtutulungan, nagpapalakasan. Diba? Yung mga bagay na kailangan natin gawin para ipabuhay ang salita ng Panginoon, ito po'y dapat nananatili at ginagawa natin sa ating mga buhay. Para po tayo ay magtagumpay sa lahat ng ginagawa natin at sa lahat ng inuutos ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Roma 13, verse 3 to 5, ibilisan ko na lang kasi konti ng oras natin. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Silang mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihan magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo parusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Purihin ang Panginoon. Dapat alam natin ang salita ng Panginoon, alam natin kung saan tayo nalulugar, alam natin kung sino ang dapat natin sundin at ano ang dapat natin gawin. Kasi po pag nalihis tayo sa salita ng Panginoon, pag ikinuman mo ang Biblia, hindi yan sa iyo makikinig. Sabi ko nga, ang salita ng Diyos, makapangyarihan po nito. At pag ito po yung ating alam at ito yung pinamumuhay natin, meron talaga tayong kapangyarihan para sa mundo ito. Kaya nga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin ang mundo ito. Kasi alam ng Diyos, kaya natin itong, gampanan yung ang ibigay niya sa atin ng mga tungkulin. Kaya napakahalaga po na alam natin ang salita ng Panginoon. Alam natin ang mga gustong ipasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi yan, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Di ba yung mga gumagawa ng mabuti, hindi yan takot. Kahit iharap mo yan sa leader, iharap mo sa hari, hindi yan takot kasi gumagawa sila ng mabuti. Sino ba ang takot? Pag dumaan ka sa dumaan ka sa traffic enforcer, sinong takot? Yung walang license? Spare yung motor. Pero yung mga gumagawa yung tama, kompleto, sumisiksik pa doon. Sabi ko nga, ang batas na nangyayari lang sa mga kumukontra sa batas, di ba? Makatagaan ka doon. Pero yung mga walang license, may traffic. Takot, malayo pa, hindi pa alam na may ng traffic enforcer, sila walang license. Ang layo na ng ikot niya. Kasi takot, kasi alam niya sa sarili niya. Yung motor ko, expired na ko. Hindi ka makakatuloy doon. Alam mo yun. Kasi meron kang nagawa. Alam mo yung nagagawa mo at alam mo yung hindi mo nagagawa. Dapat po, maging
Bagay yung salita ng Panginoon, ito po ay ating maipamuhay. Alam natin dapat ito. Sabi ko nga, pag tayo ay nasa Panginoon, meron tayong kapangyarihan. Meron tayong karapatan. Tingnan mo yung mga traffic enforcement dyan sa gitna ng kalsada. Pag naka-uniform yan, kahit na malalaking sasakyan, tumitigil sa harapan nila, hindi sila binabangga. Pero subukan mo mag-traffic ka dyan, wala kang uniform, hindi ka authorized ng gobyerno, hit and run nga abutin mo dyan, hindi ka igagalang yung mga yan. May hit and run kasi hindi ka naman kilala eh. Wala ka sa posisyon at walang order galing sa taas para ikaw ay maging traffic enforcer dyan. Hindi ka nila igagalang, wala kang uniform. Tayo po, pagsuot natin ang salita ng Panginoon, yung uniform na bigay ng Panginoon sa atin, igagalang tayo ng lahat ng devil. Lalayo sila sa iyo. Hindi sila makaka-atraka sa iyo. Lahat sila ay magtatakbuhan. Takot na takot sila sa iyo. Kasi hindi nila kayang lumapit sa iyo. Kasi full battle ka. Meron kang uniform galing sa Ama. Diba? Traffic enforcement, hindi mo kayang duruin pa naka-uniform. At iginagalang ng kahit sino mga driver. Kahit mayaman ka pa. May traffic rules na sinusundan. Sa atin po, sa salita ng Panginoon, pag alam mo ang salita ng Panginoon, hindi ka nila madadaya. Sabi ko ngayon, mga attorney, bakit takot ang tao? Kasi attorney yan, alam yan ang batas. Ipupulong ka niyan, di ba? Attorney, takot tayo. Pag alam mo ang salita ng Diyos, ako anak ng Diyos yan. Alam ng David yan, hindi siya makaka-atraka. Kasi siya alam niya ang salita ng Diyos. Kaya pag ginamit mo ito sa kanila, talagang lalayo ang kanila. Amen. Alam mo ang pinakamahirap, yun sa ating sarili. Kahit mag-in Jesus name kayo, sarili mo, hindi mo kayang paalisin. Diyan yan. Kaya napakahalaga po, alam natin ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Ang sabi po sa Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 12, ang sabi po dyan, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi nakita pangmuli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Pinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So darating yung mga panahon na yan. Dapat alam natin yung kasiguraduhan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Alam natin saan ba tayo? Ano ba yung buhay natin? Kaya nga kahit anong gagawin mo sa mundo ito na kabutihan, hindi ka po lugi. Kasi napakalaki ng reward ng Diyos sa atin. Lagi ko nga sinasabi, kung maluko ka man ng tao, okay lang. Kasi ikaw lang naman ang, kahit ako, kung maluko ako, madaya ako, okay lang. Ako lang naman ang kaya niyang dayain. Pero yung Diyos ko, na nananahan sa akin, hindi niyo madadaya. Madaya ka man, pero alam mo, may Diyos yan, hindi nila kayang dayain. At yun ang mag-iingat sa'yo, proprotektahan ka, at ipagtatanggol ka pa ng Diyos. Amen. Ay, huwag kang mag-alala, kung may matama mang naman, okay lang, hayaan mo lang sila. Huwag ka sa kanilang magalit o ano, hayaan mo lang sila. Ang Diyos po ang bahala sa iyo. Hindi po nila kayang dayain ang ating Diyos. At yun po ay nasa atin. Kaya, sigurado po tayo para sa ating kinabukasan. Talagang, yung aklat ng buhay po, dapat po yan maitatak sa ating kaisipan. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya sabi ko, pagsikapan natin na mas makagawa ng mabuti, makagawa ng magandang bagay, ito po ay para sa atin. Sabi ko, hindi ito para sa iba. Lahat ng ginawa natin mabuti, lahat ng ginawa natin magandang bagay, ito po ay sa atin. Dapat alam natin ito at alam natin kung ano ang ating karapatan sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng ating Ama. Kaya sabi ko nga, sa paglilingkod natin, wala tayong lugi. Kung nadaya ka man, hayaan mo sila.
Diba? Pansinin mo sa tao, kung sino yung laging dinadaya, siya naman laging may pera. Diba? Nakadaya ako, pero bukas wala na siyang pera. Yung dinaya niya, dami pang pera. Dayain ulit niya yun, may pera ulit yun. O diba, bakit ganun? Kasi pinapapala yun eh. Binibigyan ng Panginoon ng wisdom yun, pagpapala. Ikaw, puro ka lang pandaya, sasapat lang sa pagkain mo, at bandang huli, yung katawan mo, hindi mo na kaya mamuhay ng legal. Nadaya ka na talaga at magkakaroon ka ng kaparusahan. So sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, gawin natin yung mas pinakadabis, mas mabuting gagawin natin at mga bagay na kailangan natin gawin para sa Panginoon. Ang sabi po sa John 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Sarap ano? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, mayroong nakahanda para sa atin. Amen. Hindi po tayo pinababayaan ng ating Ama. Yes. Hindi po tayo niya sinasabi na, bahala kayo, hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon pag nanako, talagang sapat-sapat. At sabi niya, pinaghahanda tayo ng... Hindi tayo inilalagay sa mga tsamba-tsamba lang. Lagi pong nakaprepare ang Panginoon para sa atin. Kaya palakasin natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Patibayin ang ating pananampalataya. Ibigay natin yung pinakadabis na pwede natin magawa para sa Panginoon. At ang sabi po sa Revelation chapter 7 verse 15 to 17, yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos na naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang nagkukup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuwaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang kordero nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ay, katanungan ni Angel nung nakaraang kakain pa ba sa langit? Wala na po tayong kagutuman, hindi na po tayo magugutom. Napakasarap na po ng buhay na ibibigay ng Panginoon. Sabi ko nga, itong buhay natin na ito, minsan lang tayo dumaan sa mundo. Hindi na po ito makaulit. Kung baka isipin mo, kaya nga isang malaking kayabangan yung sinasabi ng next week na lang ako aatin. Busy pa kasi ako. Next week, kayabangan yun. Bakit next week pa? Sigurado ka, buhay ka. Hindi mo masasabi. Ang paglilingkod sa Panginoon ngayon na. Ngayon na, hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon na. Hindi pwede sabihin next week na lang o next month na lang. Next month ba, alam mo, buhay ba? Walang makakapagsabi sa atin. Tanging Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya may pagkakataon, huwag mong ipa-next. Kung meron ka tayo yung oras na yun, yung oras na yun. Kasi tayo pong lahat, nasa mundong ito, meron po tayong purpose at sana po magawa natin yung purpose natin para maibigay ng Panginoon yung reward para sa atin. Sabi po sa Matthew 13 verse 42, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablag na pugon at doon ay magnanangis sila at mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ito po yung mga tao na talagang hindi kasama sa pinaghanda ng Panginoon. At ang sabi po sa Revelation 20 verse 10 hanggang 15, at ang diablong nagdaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy as asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa buwan na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaaw ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang mga aklat, ang aklat ng buhay. Pinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Hindi po magkakamali ang Diyos. Tandaan ninyo, lahat po ay may reward para sa ginagawa nating kabutihan. Ang sabi po sa James chapter 5 verse 20, ito ang tandaan ninyo, sino mang
balik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at napapawi ng maraming kasalanan. Purihin ang Panginoon. Dito na po tayo sa last verse kasi kapos na tayo sa oras. Sa Marcos 16 verse 15, sabi po yan, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sana po ito yung ating maging sentro ng ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating buhay. Sana ito yung maging sentro na talagang hayo tayo, ibabahagi natin ang salita ng Panginoon at palalawangin natin ang kaharian ng Diyos sa mundong ito para mas maraming maligtas, magkaroon ng revival, magkaroon ng tunay na pananampalataya ang mga taong gustong makakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, sana mabuksan na yung prayer natin ng pananalangin sa buong Puerto Princesa. Di pa po nakakapag-prepare kasi medyo busy-busy pa, pero Lord, bigyan mo kami ng tamang time para makapag-fasting kami para sa laban na to. Magka 3 days na fasting kasi yung laban ay hindi naman ito physical kundi ito ay spiritual battle natin at kailangan natin malakas ang ating espiritu. Salamat sa salita ng Panginoon. Sana po lalong lumalim ang ating relasyon sa Ama sa mga declaration natin sa ating pananampalataya at sana panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Ay Lord, salamat po Ama sa iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko Lord, makipamuhay ng bawat isa at maunawaan namin, Panginoon, sa mga salitang ito na kami po ay dapat magtiwala sa inyo, Ama. At sa iyong trono, Panginoon, mayroon kaming lugar na nakahanda, Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala namin tinanggap at patuloy pagtatanggapin. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.